Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Leo at nanonood po kayo ng News Unfiltered. So pag-usapan natin tong viral post na kumakalat ngayon at nakikita natin ito sa post ni Attorney Wilfredo Garrido, isa sa mga attorney na hinahangaan natin at nagko-comment siya sa mga social or legal issues sa ating bansa. At kitang-kita dito, ito yung proof daw na batang suspect sa pamamaril doon sa Tacloban City ay pwede pong makulong. Kasi nga, ayon dito, pinagplanuhan talaga nila. You heard it right. Pinagplanuhan po ng dalawang bata yung pamamaril at mukhang pinanuhan nila matagal na. So, yan ang pag-uusapan natin at dito sa kanyang post kay Attorney Garrido, sabi niya, here's the proof that the school shooters had the mistaken notion that they will not be punished for committing murder and at best will be released at age 18 to 21, which is distorted view of juvenile justice law spread by the ignoramus such as Robin Padilla. This highlights the need to fully explain the law, its consequences to the public, and perhaps teach it in all school too. Kung natatandaan nyo, si Robin Padilla, nakipagdebate siya kay Kiko Pangilinan. At sinabi niya mismo, merong mga cases daw na may mga batang ah, nang nangre-rape daw, nangnanakaw, nangho-hold up, et cetera, dapat pababain na yung criminal liability to 10 years old at dapat daw ikulong. At hindi sinang-ayon 'yan ni Kiko Pangilinan at doon sila nagkainitan, 'di ba? Kasi nga itong si Robin Padilla, napakahina ng utak na siya mismo nagsasabi ng mga maling impormasyon at napakadelikado, napaka-dangerous po ng sinasabi niya na dapat ikulong yung bata kung gumawa siya ng krimen at makukulong siya 'pag siya po ay minimum 10 up at hindi po 'yan totoo. Now, pag-uusapan natin yung actual post ng mga bata na ito kasi dito malalaman mo na kung ang edad nila ay pwede pwede ba talagang makulong, okay? Kasi nga merong sa juvenile law, hindi po makukulong agad-agad yung mga bata sa mga kulungan ng mga matatanda. Meron po silang special place para ilagay doon yung mga suspect. Okay? So first, let's take a look. Waray po yung lingwahe ng mga bata ito. Pero kung titignan nyo, yan yung post nila. Yan, isa. Ito po yung dalawa. At ito yung ikatatlo. So, sinummarize ni Attorney Garrido yung actual na sinabi ng mga bata. Pero, ito ang ginawa natin guys. So, kinopya natin yung actual post na naging viral po. At sabi natin sa Gemini, paki-translate in Tagalog, and paki-summarize. So, yung translation, the first image, si Steve Nash, ito yung isa sa mga bata. So, sabi niya, hindi bro, juvenile facility ang haharapin natin. Sabi niya, may cell tapos may school, teaching, iba pang mga programa. Yung isa, so isa yung isang suspect, iba ang batas dito bro. Tapos nag-reply siya ulit, "Oo bro, pero makakapatid naman tayo." Imagine niyo ang babata. Tapos ito yung lumalabas sa kanilang mga bibig. Tapos aba tumawa pa yung isa at next firearm. Sa first picture pa lang, alam mo na talaga na iintindihan ng mga bata yung ginagawa nila. At itong post na po ito,
mind niyo po, ay galing mismo sa dalawa, okey? So, nakopya siguro nito ng mga kilala nila at na-share online. So next, ayon kay ano, kay Nash, puwede nila tayong palayain 'pag tungtong 18 to 21 years old at mali ho 'yan. Kasi nga kung mapatunayan ng korte, okey, na merong discernment, merong pagkakaintindi na naiintindihan nila kung anong ginagawa nila, ay puwede po silang from the juvenile, facility, puwede po silang ikulong, once tumuntong sila 18 years old, okey? Next, kung talagang magbabago tayo sa loob, well, that can happen, okey? Pero dito parang mga smart ass itong mga bata na 'to kasi kitang-kita mo na parang alam nila yung alam nila yung batas pero hindi naman. At, ah, akala nila, eh, makaka labas sila. Pero dito nagpapatunay na parang gusto talaga nilang gawin ang krimen. Next, sabi ng naka-blue o sender blue, "Hindi bro, depende kung makakasuhan ba tayo o hindi. Dahil 14 pa lang ako at ikaw naman ay 15, kung walang patong, dagdag na parusa, makakalabas tayo pagtungtong ng 21 taong gulang. Tapos wala kaso 'to basta makilahok tayo sa juvenile program, baka makasuhan tayo ng murder tsaka illegal possession of firearms." So, medyo may disagreement pa sila dito. Next, ito yung last image. Baka makasuhan tayo ng murder tsaka illegal possession of firearms. Hindi bro, hinako natin 'to. Hindi puwedeng makasuhan ang mga menor de edad. Oh, bro, illegal possession niyo kasi yung wala tayong license to own, possession of firearms. Oh, bro, oo, puwede tayong makasuhan pero iba raw ang paghawak ng kaso. Dahil menor de edad tayo. So clearly, guys, talagang pinananuhan. At itong si Sender Blue, mukhang alam niya yung license to own the possession of firearms, eh. Parang, alam niya at probably ito yung bata na yung kanyang tita ay isang pulis. Probably itong tao na ito. 'Yan, kasi isa sa mga bata ay meron pong Glock pistol. Yung Glock pistol po, ito yung parang machine gun pero pistol type na puwedeng mong iburot. Parang ano sa Ilonggo 'pag na-steady mo yung, ah, pag-click ng, kumbaga putok ng ano, 'pag stinedy mo, madaming balang lalabas. So meron kang way to switch kung merong burst o single lang. At, napag-alaman yung tita niya ay, ah, merong, kasong dismissal at probably puwede siyang kasuhan dahil sa nangyari ito. Imagine niyo, nakahawak ng bata ng baril, merong safety goggles at saka sa ears. So, parang pinap pinagpa-praktisan. Kumbaga naka-practice itong bata na ito para makagawa ng karumal-dumal na krimen, okey? At ito pa, isa sa mga bata guys, alam niyo, nakita natin kay Juan Luna Vlog, idol Tatay Digong. So, babagsak po 'to sa mga leader natin. Kasi nga yung leader natin po ay puwede pong makapag-impluwensiya sa mga katulad ng mga kabataan na ito. At siya mismo, itong si Steve Nash, pasensya, um, nakakalungkot, kasi na nahaluan yung kanyang pag-iisip na puwede niyang gawin ito. Puwede niyang gumawa ng ganitong mga,
karumal-dumal na krimen. At I want to share guys, ito. Kasi nga, yung tita niya ay nakipag-picture noon kay Bato de la Rosa. Ito ay ano pa, PNP chief pa lang ito si ano si sorry, Philippine Chief Police Director. Itong si Bato de la Rosa noong panahon na 'yon. At parang nakalatag na talaga sa mga DDS yung mindset na pagpatay at yun ang dapat nating i-remove sa sistema ng Pilipinas, sa mga sistema po ng tao kasi clearly ang ginawa nung panahon ni Duterte ay binabo niya yung institusyon, most especially ang mga utak ng mga tao. Kaya nga po, wag po tayo maniniwala sa sasabi na ang daming krimen nangyayari nung panahon ni Marcos, ni Pinoy. Pero po, panahon ni Digong ay yung pag pag-spike ito, kita natin kay Attorney Jesus, yung pag-spike ng offenses mula mismo sa panahon ni Duterte sa mga kabataan, okay. At nakapag-abot ng 26,850 reported cases noong 2017, okay. So kailangan kailangan na i-expand yung Bahay Pag-asa at mukhang 'yan ang nangyari nung panahon nila kaya ang daming fake news na ginagawa po ang kampo ng mga Duterte, especially mga trolls nila na sinasabi si Kiko daw may kasalanan, bakit ganito ang ginagawa ng mga kabataan. Hindi po, clearly ginagamit nila ito para madungisan yung pangalan ni Kiko Pangilinan. Yung batas po talagang ano, okey na okey. Kasi nga kung naiintindihan po ng publiko, especially ng mga kabataan, na 'pag meron kang ginawang kasalanan, hindi technically puwede kang malaya. Ang mangyayari sa'yo is that kung below 15, let's just say 14 downwards, may ginawang kasalanan ng isang bata, ay hindi po sila makakalaya agad-agad. Kukunin po sila ng DSWD at merong mga programa para ma ah, ma-change o makapagbago itong bata. Pero, yung 15 and above, ayon sa batas ng juvenile law, ah, meron pong, ah, kailangan, tignan yung bata, pero pupunta muna siya sa Bahay Pag-asa at doon titignan kung magbabago siya o hindi, okey? At hindi technically makakalaya siya. Mawawalan siya ng liberty, meaning hindi siya makakalabas at doon pa rin siya sa Bahay Pag-asa until such time magbago itong bata. But now, meron po tayong case na ganito which pininanuhan talaga ng mga bata. For me, in my opinion, para maibsan yung sakit na nararamdaman ng mga pamilya na nawalan ng buhay, para sa akin po, yung 15, I believe, kailangan na niyang harapin yung kaso dahil clearly may discernment. Alam niya talaga yung gagawin, may plano at dapat diyan ikulong. Pero 'wag siyang isama muna sa ano, sa mga matatanda. But pagtungtong niya ng 18 years old, yung mga pamilya kasuhan itong bata na 'to. At do'n sa 14 years old, gano'n din. Dapat, ah, maka maka-decide yung judge na kailangan ganito ang gawin sa bata na 'to. Kasi clearly ginawa talaga nila with open mind. Alam talaga nila at matagal na po ayon sa mga pulis na plinanuhan ng mga bata ito, okey? So, 'yan na po, ang dami pong, gusto kong i-discuss pero wala po tayong, um, enough time. But anyway, if meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. For more info po,
yung online napaka-ano, accessible, puwede niyo pong tignan yung mga other information about the case. Salamat po and, see you sa susunod na video.